Si Victor Oladipo nasa 2 taon ding nawala sa NBA dahil sa injury. Last time siya naglaro, 2023 season pa para sa Miami. After nun, na-trade siya ng ilang beses na hindi naman siya nakapaglaro at saka binitawan din ng mga teams na napuntahan niya. Kung kailan pa siya ready nung maglaro, saka pa siya winave. May interest pa naman si Oladipo na makabalik ulit or makapaglaro sa NBA na ngayon 33 years old pa lang. Bata pa yung kung tutuusin eh. Nasa CBA ngayon si Oladipo para sa Guangzhou Lion na nakakalaban naman ng Clippers ngayon na umiscore pa rin siya ng 24 points, 5 assists at 2 steals. Nung nakaraang game naman nakakalaban nila ang San Antonio na meron siyang 20 points, 5 rebounds, 3 assists at 5 steals. Kaya pa naman ni Oladipo kung game by game. Parang hindi nawala yung pagiging athletic. Ang ibang mga fans naman, kinall out na sana makabalik si Oladipo ulit sa NBA dahil nga hindi maganda yung exit niya. Since July, nagre-ready na talaga siya para makabalik sa NBA. Meron siya mga workout doon at impressive naman ang pinakita bago siya nag-sign sa Guangzhou Lion. Pero based naman kay Jeff Teague, hesitant siyang makikita niya ulit si Oladipo sa NBA dahil sa history ng injury niya. Gusto na rin kasi ng mga teams ngayon mas bata at hindi prone sa injury. Iba kasi kapag sinabing healthy player kaysa kayang maglaro ng 82 games or 70 games or 60 games sa isang season. Ang healthy player ngayon, iba na ang ibig sabihin, nalalaro lang niya ng mas mataas na games kaysa nalalaro niya dati. Iba na ang tawag sa mga nakakalaro ng 82 games sa isang season, mga Iron Man. Si Westbrook nga na hindi prone sa injury at quality minutes din naman, hindi makakuha ng team ngayon at free agent pa rin. Ang turning point kay Oladipo di umano ay nung 2021 nang nireject niya ang kontrata mula Rockets. Ang turning point kay Oladipo yung 2021 season na nireject niya yung contract mula sa Rockets, 2 taon na 45 million dahil kumbinsido si Oladipo na kaya niyang i-prove na healthy player pa rin siya. At makakakuha siya ng big time long term contract. Instead na max deal ang makuha ni Oladipo nung tinrade siya ng Rockets papuntang Miami Heat na injured siya at umabot naman ng at least 2 taon bago siya nawala ng NBA. Sinabi sa mga write-ups, isa sa worst decision na ginawa ng isang player yung ginawa ni Oladipo. Parehas lang din naman kasi yun kahit tanggapin ni Oladipo yung 2 taong kontrata sa Rockets, may chance pa rin na abutin din niya yung nangyari sa kanya ngayon dahil sa injury. Hindi secure yung 2 taong kontrata na ibibigay sa kanya. Ang turning point talaga doon yung kontratang nireject niya sa Indiana na 4 na taon na kontrata, nababaang kasi siya nun. Noon pa kasi may interest si Oladipo na magpa-trade ng Miami Heat pero kung tinanggap niya yung kontrata ng Indiana, malamang nasa NBA pa rin siya until 2025 or hanggang ngayon. Dahil mas secure yung kontrata na yon dahil noong 2021 nung na-trade siya, dun siya nagkaroon ng injury. Binigyan lang siya ng pagkakataon ng Miami Heat para makapag-stay sa minimum contract kahit injured pa siya. Ang isa pang hadlang kay Oladipo para makabalik sa NBA, nakapirma siya sa CBA na ang tapos ng season until March or April. Saktong papasok pa sa playoffs ng NBA. Si Chris Paul, 40 years old na at pinag-agawan din naman ng Suns at Clippers. Pero sa Clippers siya bumalik. So versus dito sa Guangzhou Lion, naglaro si Chris Paul bilang 6-man. At hindi rin naman to yung first time na nilagay siya sa second unit. Ang pinakauna doon sa Golden State noong 2024 pero sa San Antonio sa 2025 season sa loob ng 82 games nasa starting unit pa rin siya. Sa lahat ng team na pinaglaruan ni CP3 tumataas ang winning rate. Or yung San Antonio na hindi pumasok ng playoffs. Noong 2024 nasa 26.8% ang winning rate ng San Antonio. Nung dumating si Chris Paul 41.5%. Nasa 14.7% differential katumbas yun ng 12 na panalo. Sa Clippers naman last season, 61% winning rate, 50 and 32 win-loss record. Malaki ang chance ng Clippers na pumasok ulit sa playoffs at mataas ang winning record nila dahil sa Chris Paul effect. Usapan lang, umabot ng playoffs, iba na kapag minala sa playoffs. Sa 2023 season sa Golden State na walang CP3, meron silang 53% winning rate, 44 and 38 record. Top 6 yun. Pero noong 2024 nang dumating si Chris Paul, 46 and 36, nasa 56%.
Pero nasa top 10 ang Golden State nun. Nasa 6-man position nun si Chris Paul mostly ng season. Pero ang record niya nun 25-16 para sa Warriors kumpara sa starting unit niya na 8-8 record. Mas mataas ang winning rate ni Chris Paul kapag nasa 6-man position siya dahil nasa 60%. Ang pinaka-impact pa ni Chris Paul, assist to turnover ratio. Nung nasa Golden State siya, yun ang pinakamababang turnover rate niya sa kanyang karir. So yun ang isa sa mga advantage ni Chris Paul. Isa pa, yung veteran presence niya. Kaso sa Clippers, paano niya gagamitin yung pagiging veteran niya ay halos lahat ng player doon veteran.